Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's diretso na tayo, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Ito mga kababayan, grabe to si Labor Leader Calyodi de Guzman. Grabe yung sinabi niya rito. Lakihan natin para makita ninyo. Ayan o. Believe ka rin kila Sara Duterte, no? Magnanakaw na, bobo pa. Grabe naman yun. Grabe ka naman, Calyodi de Guzman. Ang sakit-sakit naman nung sinabi mo. Yung mga DDS, makinig kayo kay Calyodi de Guzman. O yung mga believe kay Sara Duterte. O believe ka daw kay Sara Duterte, no? Grabe, no? Believe na believe kayo, no? Ito nga, inyong kinabibiliban, magnanakaw na, bobo pa. Grabe talaga. Grabe naman to si Calyodi de Guzman. Ano ba yan? Ayon po sa report ng Billionaire News Channel, magnanakaw na, bobo pa. Labor leader Calyodi de Guzman slammed Vice President Sara Duterte over the reported 3.9 million purchase of 13 laptops under the OVP, calling the acquisition an example of shameless extravagance amid teachers' ongoing complaints about outdated and sluggish government-issued devices. Kasi mga kababayan, yung mga teachers, hindi naman ata sila nabigyan ng magagandang klaseng mga laptops eh. Actually, ang mga nabigay sa kanila, mga outdated. Yung mga binibenta na mumurahin na lang. Yung mahina yung specs, konti ang storage. So, yun yung po nga napunta sa mga teachers. Pero mga kababayan, grabe bumili. Etong OBP. Ang OBP po, overpriced. Bumili po itong overpriced Office of the Vice President ng 13 laptops. Ang halaga po, 3.9 million pesos. Grabe naman yan. 3.9 million pesos, 13 laptops, magkano yan? Teka, calculator natin. Teka, calculator ko lang Nasaan ba yung calculator ko dito? Ito. 3.9 million. So, 3900000. O yan naka-round up na yan. Ang divided by 13 laptops. Nak ng putik yan 300,000. 300,000 kada isang laptop ang binili ng overprice ng OBP mga kababayan. Grabe, kaya sabi tuloy ni Labor Leader Calyodi de Guzman, yung mga believe sa tingnan nyo, pakinggan nyo to, sinasabi niya, believe ka kay Sara Duterte, no? Talagang idol mo, no? Oo, kasi magnanakaw na, bobo pa. Grabe naman ito si Calyodi de Guzman, talagang sapul na sapul, Grabe yung banat ni Calyodi de Guzman, ano sabi rito? Kaka-stress talaga, Paskong-Pasko, nakaw yung unit team ninyo. So yan mga kababayan, grabe naman kasi. Sobra na mga obvious na yan na yan po ay pangungurakot. Yan po ay pagnanakaw. Saka nakakita ng 300,000 na presyo ng laptop. Sige nga, ipakita nyo nga yung 300,000 na laptop na nabili ng OBP. Baka wala kayong maipakita. Kapal na mukha na itong mga magnanakaw na ito. 300,000 isang laptop. Yung mga sa DepEd, yung mga teachers na nagtuturo, naghihirap. Ano mga na-issue sa kanila? Yung mga mumurahin na laging nagahang. Kasi hindi kaya ng specs, mahina yung specifications. Tapos pati yung yung storage, konti lang. Konti lang na ilagay mo na lessons. Wala na. Puno na. So, grabe mga kababayan. Ito sabi nga dito, ito ay halimbawa ng shameless extravagance. Sa OBP, ganun, 300,000. Tapos sa DepEd, isang mga teachers na talagang nangangailangan, mas kailangan nila. Sluggish, outdated, yung mga ini-issue ng mga laptops, tablets. Grabe talaga, grabe. Believe kayo kay Sara talaga. Magnanakaw na, bobo pa.
Ayan po, sabi ni Labor Leader Jody de Guzman. At ito, speaking of magnanakaw, in-announce po ni Pangulong Bongbong Marcos na ito pong ombudsman ay magpa-file po ng malversation and falsification of public documents laban po dito sa government contractor na si Sara Diskaya at itong St. Timothy Construction dahil po sa alleged 96.5 million ghost projects in Davao Occidental. Grabe. 96.5 million ghost projects sa Davao Occidental. The President has directed the PNP and the ILG to initiate preparations for her arrest. So, kulong nyo na yan. Yung mga ganyang klaseng tao na sobrang corrupt at sobrang laki po ng ninakaw sa kaba ng bayan, dapat po talaga yan nakukulong, dapat magdusa yan. Ito po kasi si Diskaya nagsimula eh. Pero mo, diba, pinakita niya sa interview, akala niya kasi hindi siya mabubuko. Yung pala ng mga panahon na yon na tayo naghihirap, sila po kumakamal ng napakalaking pera dyan po sa mga proyekto nila sa DPWH. At talagang pinagmalaki niya. Yung kayamanan niya, yung kanyang mga chikot, mga sasakyan niya galing po sa DPWH. O di ninayari ka. Diba, grabe mga kababayan, ang gagara ng sasakyan. Biruin mo, bibili mo lang yung sasakyan dahil sa payong. Hindi sobrang extravagant yung pamumuhay. O ngayon, ito, 96.5 million ghost projects. Ibig sabihin po ng ghost, hindi po ito ginawa. Ginawa ng papel, ginawa ng program of works, pagkatapos hindi po ginawa, binayaran po ng DPWH. Ayun po yung ghost project. Wala pong ginawa. Wala pong ginastos ang mga kontraktor dyan. Nakipagsabuatan sila dito sa mga pamunuan ng DPWH at kung sino man yung nagpondo dyan. Dyan sa Davao Occidental. Sobra naman garapan na itong mga tulonggis na ito. So dapat ito talaga arestuin. Hindi lang si Sara Diskaya, pati yung asawa. At lahat ng mga opisyales ng kanilang mga construction companies, ang dami pala na itong mga construction companies, kaya sobrang yaman. Pero yung kanilang display lang sa bahay, yung marmol, milyon ang halaga. Sarap ng buhay. O ngayon, sige, dyan kayo magpasko sa kulungan. Ito yung sinabi ni Pangulo na ng ombudsman na marami talaga magpapasko sa kulungan. Kaya yan. Prepare to arrest Sara Diskaya. Baka naman ombudsman. Etong si Sara Diskaya, baka makatakas pa to. Wag niyo namang hayaan na magkaganon. Kapag ganon, magagalit sa inyo taong bayan. Dahil nga dito sa mga pagnanakaw, merong inilabas na video, etong si Amy Marcos. Itong si Senator Amy. Ito yung kanyang video. Alam ko, sigurado ako, director neto si Daryl Yap. Daryl Yap may pakana nitong video na to. Ito mga kababayan dahil sa korupsyon, pamumulitika, pananahimik at pagmamasid, naghihikaos ang lahat ngayong Pasko. Hinaamak ang mga Pilipino sa halagang 500 piso, walang trabaho, walang pera, walang kapayapaan at walang pag-asa. Mga adik, kriminal, terorista, korap at mga oportunista lamang ang maligaya. Ninakaw nila ang Pasko. I-play natin yung video mga kababayan Pero hindi ko na lalagyan ng sound. Lalagyan ko lang ng sound habang nagsasalita na si Amy kasi baka may copyright yung sound So, i-off ko muna yung sound kasi wala namang sound Actually, wala naman talagang sound. Walang conversation, walang usap-usap. Background music lang. Pero kasi minsan may copyright pa rin sa background music So, i-play natin ito at ko na lang, ina-narrate ko kung ano nangyari kasi sabi dito, ninakaw nila ang Pasko. Okay, so play na natin mga kababayan Ito po yung video ni Amy. Ayan. So dito po sa umpisa,
Ayan, meron po nga ipinapakitang parol. Ayan po ay simbolo sa ating mga Pilipino ng Kapaskuhan. Di ba? Marami po tayong nilalagay ng mga, alam nyo na, parol. Kasi yan po ang simbolo. Minsan simpleng parol lang, maliit na parol, tuwan-tuwa na tayo. Kasi yun po yung diwa ng Pasko di ba? So, symbol po yan ng Kapaskuhan. Tapos, ayan, ako. Merong magnanakaw. May magnanakaw mga kababayan at tingnan nyo yung magnanakaw nakabarong yung magnanakaw. So, ang ibig sabihin yan, yung nagnakaw ng parol ay isang mataas na tao. Diba? Yun lang naman ang ibig sabihin nun kasi nakabarong Ayan, at may takip yung muka. Ayan nangyari? Ako, kinuha yung parol. Ayan mga kababayan. Nako, ayan naman si Madam. So, nawala yung parol mga kababayan. Ano pa? Pagkatapos, ito, yung ano ba tawag dyan? Yung medyas, yung nilalagyan ni Santa Claus. Dun sa mga kwento ng mga bata. So, Santa Claus, naglalagay ng candy, di ba? Mga regalo sa mga bata. At pagdating ng araw na ng Pasko, yung mismong oras, kukunin na ng mga bata yan at titingnan. Di ba? Sabi nila wala naman daw talaga Santa Claus. Ang mga Santa Claus, yung mga magulang, diba? Yung mga magulang natin. Kasi sila yung naglalagay naman diyan So, ano nangyari dito sa medyas? Nako, hinablot. So ninakaw po yung ninakaw po yung medyas. Grabe naman. Ano pa? Ayan po, nananalangin po sila. Nananalangin po sila. Syempre, alam niyo mga kabayan, ibang-iba na talaga panahon ngayon. Dati po, ang pagkain, bago tayo kumain, pinagdadasal po natin. Di ba? Pinagdadasal po natin. Ngayon po, iba na Bago po tayo kumain, pinipicturan po muna natin yung pagkain. Ibang-iba na po talaga panahon ngayon no? Kasi nakakalimutan na po natin magpasalamat sa Diyos sa mga binibigay sa atin. Minsan talaga, basta pagdating ng pagkain, imbis na magpasalamat sa Diyos, ginagawa, pinipicturan yung yung pagkain, di ba? Tapos selfie. So buti pa dito, kahit papano, ayan sila po yung nananalangin. Yung pamilya, sila po yung nananalangin bago po sila kumain. Siguro ito yung mga panahon ng Noche Buena na po ito. Ayan po, nagpipray sila. Tapos may mga dumating po. Ayan may mga dumating na may mga dumating na kawatan. Parang kilala ko tong nakapula na to. Ito, tingnan niyo yung mouse ko, parang nakapula. Parang hindi kaya si Diskaya to. Kasi Diskaya to mga kontraktor Nasya mga nakabarong. Yung mga buhayang nakabarong. Anong gagawin na ito mga buhayang nakabarong? Pagkain niya nga nandiyan sa pagkainan. Grabe Ay, malupit. Grabe. Ninakaw po yung mga pagkain at pinalitan ng 500 pesos. So may banat pa sila si Aimee at si Daryl Yap. Si Daryl Yap sigurado ang direktor nito May banat pa sila doon sa sa DTI. DTI ba 'yon? Sa totoo naman talaga, buwisit itong yung secretary ng DTI ba 'yon? Kung nagkakamali. Pero yun ninyo, 500 pesos pinagpipilitan kasya raw pang Noche Buena. Ba't siya ba? Ikaw ba, secretary? Secretary Roque? Ikaw ba, 500 pesos lang ang gastos mo sa iyong Noche Buena? Huwag mong ganunin ng mga Pilipino. Parang mas lalong pinapakita mo pa sa mga Pilipino na talagang mahirap, pagtsaga kayo sa 500, habang kayo, kung magkano nagagastos niyo, baka gumastos pa kayo ng 50,000, 100,000 dyan sa Noche Buena ninyo. So, ayan, nagkaroon ng nakawan dito. Tapos, binayaran naman kahit pa paano. Binayaran po ng 500 pesos.
Ayan mga kababayan, kaya ako nagulat yung 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 pamilya. Saan na napunta yung pagkain namin? Ba't naging 500 pesos na lang to? Bin, binili ng mga korap. Ha? Pakinggan nyo yung sound. Ano lang naman to yung background music dito. Suspense lang naman Ayan Teka. Ayan Grabe naman to. Mga buhaya na to. Pwede ba naman itong Christmas tree, nanakawin nyo pa? Ito. Ayan Kinuha yung mga regalo, tapos pati yung Christmas tree. Grabe naman yan. Ayan. Pati yung signage. Ng maligayang Pasko. Ninakaw pa rin. Okay. So yan po ay symbolical lamang. Yung ginawa nilang video, symbolical po. Doon sa ginawa ng magnanakaw dito sa ating bayan. Yung mga kontraktor, yung mga nagnakaw po dyan sa mga departamento, DPWH, halos lahat po kasi, lahat po ng ahensya ng ating gobyerno, talagang baon na baon po sa korupsyon. So, ayon kay Amy Marcos, ninakaw po ang Pasko. Dahil ninakaw yung Christmas tree, ninakaw yung mga regalo, ninakaw yung parol, ninakaw yung medyas, pati yung pagkain, ninakaw. So, ibig sabihin, yun na, 500 lang matitira sa mga tao. Yun lang ang kanilang pang Noche Buena. Samayin nga natin si Amy Marcos, mga kababayan. Nagsasaya ang mga adik. Ito, nagsasaya ang mga adik. So, yung banat na naman. Bakit yun lagi ang ni Amy Marcos, no? Pwede naman siya magsalita na nagsasaya yung mga magnanakaw. Pero talagang pinatatamaan niya yung kapatid niya Galit na galit siguro siya kay Presidente Bongbong Marcos, no? Kasi lagi yung kanyang naratibo di ba? Noong nagsalita siya sa INC, panay ganun ang sinabi niya tungkol sa kanyang kapatid. Pati ba naman dito sa video na to, ayun pa rin ang banat niya. Wala na ba kayong ibang makitang kumbaga pwede niyang ibanat sa administrasyon? So yun lang lagi niyang sinasabi. Pagkatapos, nagdiriwang ang mga kriminal. Nagdiriwang daw ang mga kriminal. Maligaya yung mga mga gumagamit, tapos nagdiriwang daw ang mga kriminal. Busog na busog ang mga buhaya. Busog na busog yung mga buhaya. Bubusog ka talaga kasi kanina ninakaw nila pagkain ng mag-iina So, ano pa? Mga kurap lang ang maligaya. Tingnan, medyo tawag doon, medyo magpasintabi ka. Kasi marami kang tinatamaan, kahit mga DDS, tinatamaan mo. Baka si Sara Duterte natatamaan mo na rin kasi biruin mo, sabi na Kalyodi, magnanakaw na, bobo pa. Biruin mo, gumastos ng ng milyon-milyon para sa 13 laptops, ang halaga 300,000 isa. Di baka natatamaan si yung best friend mo, Sara Duterte, sinasabi mo. Di ba? Ninakaw nila ang Pasko. Ninakaw daw nila ang Pasko. Ninakaw daw nila ang Pasko. Okay. Isang mensahe mula kay Senator Amy Marcos. Guys, eto lang maganda po yung yung pagkaka-portray ng okay naman sa akin yung umpisa, yung mga ninakaw. Pero alam niyo mga kababayan, ang Pasko hindi po natin pwedeng nakawin yan. Kahit sino ay hindi po pwedeng nakawin ng Pasko. Pwedeng nakawin yung mga parol, pwedeng nakawin yung mga medyas, yung mga pagkain, Christmas tree, mga regalo, pwede pong nakawin yan. Pero ang Pasko po, ang totoong diwa ng Pasko ay hindi po pwedeng nakawin ni numan. Kaya kay Senator Amy, parang dito lang ako hindi nag-agree sa kanya. Sinabi niya ninakaw nila ang Pasko. Hindi po. Hindi po kahit sino, kahit mga magnanakaw, sobrang corrupt na magnanakaw, kung sino mga adik yan, kahit sino hindi niyo po pwedeng nakawin ng Pasko. Kasi
ang tunay na diwa ng Pasko, para malaman nila ni Amy Marcos at ni Daryl Yap, kasi sigurado si Daryl Yap ang may pakana nito. Para sa inyo, makinig kayo. Ang tunay na diwa ng Pasko po ay pagmamahalan, pagbibigayan at pag-asa. Hindi lamang ito tungkol sa mga dekorasyon, regalo o kasiyahan. Okay? Kundi ang unang-una, paggunita sa pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. So yung ginawa ng Panginoon, yung pagmamahal niya sa atin, nangyari po yung kapanganakan ni Jesucristo, hindi po yan mananakaw ni naman. Nasa puso po natin yan. So nakawin man nila yung mga pagkain, nakawin man nila yung Christmas tree, nakawin man nila yung mga regalo na yan, ang tunay pong diwa ay ang importante po ay yung paggunita natin sa pagmamahal ng Diyos sa atin po sa sangkatauhan. Pangalawa, pagbabahagi, hindi lang ang material na bagay, kundi ng oras, pangunawa at malasakit sa kapwa. Alam nyo, mga kababayan, hindi naman po lahat ng tao dito sa bayan natin ay marangya po ang pamumuhay. Pero masaya po sila. Masaya po sila. At ang importante po, yung magkakasama sila, nagkakaunawaan, nagmamalasakitan, hindi po mahalaga ang material na bagay. So, dito pa mga kababayan, ano ba diwa ng Pasko? Pagtitipon ng pamilya at pagpapatawad, paghilom ng relasyon at pagkakaisa. Pangapat, pagbibigay ng pag-asa sa mga taong may pinagdaraanan, paalala na may liwanag kahit sa gitna ng hirap. Ito sa ginagawa ni Amy, mas lalo niyang parang dinidiscourage niya yung mga tao, yung mga Pilipino. Diba? Alam niyo mas maganda kung yung naging video niya, yung parang palakasin yung loob ng mga tao. Na sa kabila ng mga pagnanakaw na ginawa ng mga corrupt dito sa ating gobyerno, dapat itong ating Pasko kahit papano ay tayo maging masaya. At gawin natin at ang isa puso natin ay yung tunay na diwa ng Pasko. Kasi dito, ang ginagawa nila, mas lalo nilang ginagalit nila yung taong bayan . Itong style na to, ginagalit nila yung taong bayan, pati may hirap yan. Tingnan mo, pati mga bata ginamit nila para banatan ng gobyerno. So ito yung style na to, mapanira. Hindi po yan ang tunay na diwa ng Pasko. At gusto ko lang sabihin sa inyo, Amy Marcos, na hindi po nila kayang nakawin ng Pasko. Hindi naman po ninakaw nila yung Christmas tree. Ninakaw nila yung mga regalo, yung mga material na bagay. Pero hindi po nila pwedeng nakawin ng Pasko. At yung video ninyo, sana po hindi ganyan ang ginawa ninyo. Dapat ang ginawa ninyo, mas pinalakas ninyo ang ating mga kababayan. Kasi paninira to . Paninira yung video niya . Di ba? Nisiraan niya ang presidente. Although may totoo siyang sinasabi, pero dapat hindi ganun . Dapat ibahagi natin yung totoong diwa ng Kapaskuhan. Sa kabila na nangyayari sa ating bansa, dapat maging masaya ang bawat isa sa atin sapagkat ang diwa ng Pasko ay pagmamahalan, kabutihan at pag-asa. Hindi po material na bagay. Diba? Yun po yung para sa akin mga kababayan okay lang po magganyan tayo, gawa tayong video kaso ginagalit kasi niya ang tao . Mas lalo niyang parang parang yung diwa ng Pasko hindi niya pinapakita rito. Kasi ang diwa po ng Pasko, ang pinaka-importante, magsama-sama tayo kahit kakatiting lang ang nasa hapagkainan natin. Ang importante, ginugunita natin ang pagmamahal ng Diyos sa ating pong sangkatauhan. Yun po yun. Ang Pasko po ay puso na bukas sa pagmamahal, kabutihan at pag-asa. So yan po ang totoong diwa ng Pasko. Kaya sa sinasabi nila, ninakaw nila Pasko, hindi. Hindi mo mananakaw ang Pasko.
Hindi mo mananakaw ang Pasko. Dahil ang Pasko ay biyaya po ng Diyos yan. Ayan ang hindi nyo kayang nakawin. Kung sino man mga magnanakaw na yan, at ito naman si Aimee, imbis na palakasin ang kalooban ng tao, palakasin ang loob ng ating mga kababayan, na sa kabila ng nangyayari, dapat maging masaya tayo at pasalamat tayo sa Diyos. Wala eh. Iba po yung layunin talaga na itong ginawa nilang video. Di ba? Parang gusto nila talagang watak-watakin ang mga Pilipino. Hindi ko naman sinasabi na baliwalain natin yung nangyayari. Nandiyan na po yan iniimbestigahan na yan. Pinananugot nga. Di ba? Si Diskaya nga, pinapa-aresto na. So, nandiyan na yan Nandiyan na yan So, sana, wag na itong makaapekto sa ating paggunita ng Pasko. Di ba? Nananagot yung mga yan. Ang Diyos ang bahala sa kanila sa lahat na magnanakaw na yan. Kaya ikaw, Madam Aimee, ingat ka rin. Baka minsan nagmamalinis kayo pero kasama rin pala kayo dyan. Yan ang itanim natin sa puso ng mga kapwa natin mga Pilipino. Sa kabila ng nangyayari, alalahanin natin. Ang diwa ng Pasko po ay paggunita sa pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Pagbabahagi, hindi lamang material na bagay, kundi oras, pangunawa at malasakit sa kapwa. Pagtitipon ng pamilya, yun po napaka-importante. Pagpapatawad, paghilom ng relasyon at pagkakaisa. Pagbibigay ng pag-asa sa mga taong may pinagdaraanan, paalala na may liwanag kahit sa gitna ng hirap. So yun po mga kababayan. Kaya ito pong mga nangyayari sa atin, may kabayaran po ito. Sila po ay mananagot sa Diyos. Hindi man sila managot dito sa hustisya sa lupa. Pagharap nila sa ating Panginoon, mananagot po sila. Basta tayo, wala tayong sinasagasaan, wala tayong tinatapakan. Konti man ang nasa pagkainan natin, maging mapagpasalamat po tayo sa Panginoon. Ang importante po, buhay tayo. Masaya tayo, kasama natin ang ating mga pamilya. Di ba? Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toid. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.